Rejoice. Ayan. So ito yung pinagbulay-bulayan natin ng Friday Bible verse na kung saan so sinasabi dito sa si Paul nung nasa prison siya. Ayan. So sinulat to ni Paul nung nasa kulungan siya. Sabi niya, rejoice in the Lord always. Again, I will say rejoice. So he tells us to praise the Lord. He's telling us na mag-rejoice tayo. Magalak tayo sa Panginoon sa bawat panahon, sa bawat kung ano may sitwasyong nararamdaman natin. Katulad kay Paul na sa kulungan, di ba tayo malaya? Ayan, ano pa yung kagalakan na nararamdaman natin sa Panginoon? Ayan, so, paano nga ba, no? So, how do we do that? Paano ba tayo magsasaya sa kabila ng puro kalungkutan sa mundo? Ayan, so, ano ba yung sinasabi ng kapatid? Ibig sabihin ba niyan, toxic positivity na kahit ang daming gulo sa mundo, kailangan positive pa rin tayo. So, sabi, first of all, sabi ni Lord, God never promised happiness in this world. Amen? Hindi siya nangako na pagdating ko, kasiyahan lang yung mararamdaman nyo. Diba? Sinabi niya, tinapat niya tayo na puro kalungkutan, puro dismaya, puro distraction yung nasa mundo. Pero ano yung pinamis niya? Pinamis ni Lord sa atin na sa kabila ng kaguluhan sa mundo na to, nandito yung kapayapaan, yung rest, yung joy, yung eternal life na sa kanya lang nanggagaling. Amen? Amen. So let's recognize that God will care for you. No? Sa lahat ng oras, sa lahat ng bagay. Kaya ibalik natin sa Kanya ang papuri at masasalamat. Amen? Sabi sa Psalms 145:3, great is the Lord, great is His grace, His greatness is faithful. Amen. Jesus!
Amen. Masarap magpuri sa Panginoon. Ano po? Amen. Kaya so tayo po'y tumako sa ating mas malalim na pagpupuri sa basang Panginoon. Amen. Sabi sa Matthew 11:28, kung pinasa ko ito sa Bible, so masarap barinig mula kay Jesus na sabi niya, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest." Amen. Sobrang sarap na si Lord nandyan para sa atin na lumapit lang tayo sa Kanya, bibigyan niya tayo ng kapahingahan na hindi natin kayang matagpuan dito sa mundo. Amen. Ito yung rest na walang makapabantay, walang kahit anong pahinga yung gawin natin, physical man, o kung ano man yung naranasan natin sa buhay, no? Bigyan lang natin kay Lord, dahil siya ang tunay na pahinga. Sobrang sarap nun. Amen. So sabi dito sa kanta, we are encouraged to bring our sins, no, our burdens and our brokenness to the foot of the cross, where Jesus offers us forgiveness, redemption, and healing. Amen. So, problem ko before, sabi ko, ayoko tumayo kay Lord kasi parang sobrang ang unworthy ko, sobrang hindi ako deserving kasi puro kasalanan eh. Pero yun, simula nung nangyari, pinalo ako ni Lord. So niya, anak ka, diba? Kahit makasalanan ka, lumapit ka lang sa akin. Papatawarin kita kung ano man yung bigat na nararamdaman mo. Alisin mo yung weight na nararamdaman mo. Kasi yung bigat na yan, mas lalo ka lang lulunurin yan sa nararanasan mo. Diba? So, this song is a call to move forward in our lives. Sabi nga sa nakarang mensahe, kalimutan natin yung nakaraan natin. No? Ibaunan natin sa limot kung ano man yung karanasan natin na malungkot. No? Pagkus pauwi natin yung baon so that mag-grow tayo sa ating Diyos. Amen. Jesus is calling.
Sing hallelujah. Christ is risen. Bow down before Him. Bow down before Him. For He is Lord of all. Sing hallelujah. Christ is risen. For the last time, oh, what a Savior. For the last time, oh, come to the altar. Songs are up and forgiveness was brought with the precious blood of Jesus Christ. Thank you, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you for forgiveness, Panginoon. Tunay ka, Lord God. Kung wala ka, Panginoon, wala ka kami, Lord God. Nakamalan namin ang hindi ko papatawag, Panginoon, Lord God. Thank you, Lord. Thank you for taking our sins, Lord. Thank you for taking away the weight of our sins, Jesus. Yes, Lord God. We will continue serving you, Panginoon. We will continue praising, worshiping you, Jesus. Ikaw lang kami kailangan, Panginoon, kundi Ikaw lang ang Panginoon. So all I need, Panginoon, is you, Lord. Yes, Lord. All I need is you, Jesus. Yes, all I need is you. All I need is you, Lord, is you, Lord. All I need is you. Yes, Lord. We all need is you, Lord. All I need is you, Lord, is you, Lord. All I need is you, is you, Lord. All
Thank you, Lord. Thank you, Lord. We all praise you, Panginoon. Your name. The name of Jesus, Lord, and our Savior. To God be all the glory. Napakasarap magpuri sa ating Diyos. Pero mas masarap ngayon yung salita ni Lord. Amen? Kaya, hindi na natin papatagalin pa. Ayan, andito na ang maghahati ng ating mensahe sa araw na to, si Pastor Terry. Okay, tumayo po tayong lahat. Basahin po natin ang ating teksto ngayong umaga bago po tayo manalangin. Joshua chapter 3, 1 to 6. Sa Tagalog, pasabihan mo ba? Josue. Tres, 1 hanggang 6. Okay. Maagang-maaga pa'y umising na si Josue at ang buong Israel. Umalis sila sa Sikim, patungong Ilog Jordan, at nagkampo sila sa pampang ito bago tumawid. Pagkalipas ng 3 araw, naglibot sa kampo ang mga pinuno at sinabi sa mga tao, kapag nakita ninyong dalawa ng mga paring Levita ang kabanatipan ng Diyos, inyong si Yahweh, lumakad na kayo at sumunod doon. Saka na ninyo malalaman kung saan kayo daraan sapagkat hindi pa kayo nakakarating dito kahit minsan. Ngunit huwag kayong masyadong lalapit sa kabanatipan. Paunahin nito ng mga 100 metro. Sinabi naman ni Jose sa mga tao, linisin ninyo ang inyong mga sarili sapagkat bukas ay masasaksihan ninyo ang mga himalang gagawin ni Yahweh. Pagkatapos ay inutusan niya mga paring Levita, buhatin na ninyo ang kabanatipan at mauna kayo sa mga taong bayan. At yun nga ang ginawa nila. Tayo po ay manalangin. Kapagpalang Diyos, ngayon pong umaga, nagpapasalamat po kami sapagkat alam po namin na kasama ka namin, Panginoon. Tunay na narito po ang aming mga sarili, narito po ang aming buhay, Panginoon. Patuloy na aming po pinagkakatiwala sa iyo. At ikaw lamang po, Panginoon, ang patuloy na maghari sa aming buhay. Dahil sa kabila po noon, Panginoon, bago po ang lahat, patuloy po kami lumalapit na mayroong pagpakumbabang puso upang sa ganun, Panginoon, ang puso ito na hindi karapat-dapat ay alisin mo at linisin, Panginoon, ang bating ng kasalanan na natagpuan mo sa puso ng bawat isa. Upang sa araw na ito, sa oras na ito, ay marapati mo po, Panginoon, ang aming pong buhay, matanggap mo ang aming pagsamba sa pagkakataong ito. Maluwalhati ka sa aming buhay, Panginoon. Salamat po sa mga salitang mahayag ngayong umaga. Sa pangalan po namin, Panginoong Jesus, ang lahat ay magsabi ng amen. Makakaupo na po kayong lahat. At siguro mga 15 to 20 minutes lang po kami sa salita.
ito pong teksto natin pong binasa ay nagpapakita po na pagsunod sa pangunguna ng Panginoon. At ngayon pong umaga, nais ko pong we have to reflect on what God has done nito pong nakaraang 2023. Amen po. Kailangan kahit paano balikan natin ano po. Yung mga ganda mga bagay natin po naranasan na nakaraang taon. Well, to God be all the glory. Ano po? Pero, isang bagay ang a piece of advice coming from the Word of God na it was impressing to my heart. At nais ko rin pong ibahagi sa inyo mga kapatid. Sa buhay po ni Josue. Sa buhay po ni Joshua. At sa totoo lang po, kung ating pong titingnan, ang dami po din nating mga failures po nakaraang taon, 2023. Tama po ba? We have experienced failures, different failures in life. At ngayon pong taon ng 2024, we need to understand na kailangan po talaga natin na siguraduhin na ang Diyos po talaga ang namumuna sa atin. This morning, we need to look up some background sa buhay po ni Joshua. Si Joshua po, kung inyo pong titingnan, he was born as slave. Siya po ay pinanganak na alipin. But then, sa pagiging alipin po niya, God had promoted him to become the leader of Israel. At sabi po ng Biblia, Moses chose him to be one of the 12 sent to scout the land of Canaan. Isa po si Josue o si Joshua na ipinadala upang tiktikan ang lupang pangako o yung pong sinasabi po ng Biblia, yung land of Canaan. Makalipas po ng mga taon, ito po si Moses ay inappoint po niya si Josue to lead the battle in Canaan. At isa po sa pinaka-highlight dito, inappoint po ni Moses si Josue to lead his people to cross the Jordan River. At hindi lamang po yun. God has commissioned Joshua to do a specific task. Na, ang sabi doon, kung inyo po titignan po yung please, Joshua chapter 1. Okay po. Joshua chapter 1, 1 to 3. Yan. Joshua chapter 1, 1 to 3. Tingnan po niyo yung sinasabi doon. Bago po mangyari yung kanilang pagtawid, meron pong pangako ng Diyos. So, pag-iso yun. Tingnan po ninyo ha. Ito pong binasa natin, Joshua chapter 3. Preparing to, the people of Israel to cross the Jordan River. Ang sabi po doon, pagkamatay ni Moses na lingkod ni Yahweh, sinabi ni Yahweh kay Moses, kay Josue,
na anak ni Nun at lingkod ni Moses. Patay na ang lingkod kong si Moses. Ngayon umanda ka at ang buong Israel, tumawid kayo sa ilog Jordan, patungo sa lupaing ibinibigay ko sa kanila. Gaya ng sinabi ko kay Moses, ibinigay ko na sa inyo ang lahat ng lupaing inyong mararating. What a powerful message. What a powerful word coming from our Lord. Ano po? Tignan po niyo yung verse 3. Ibinigay ko na sa inyo. Ano po ang dating nun? Hindi pa man nangyayari. Hello? Hindi pa man nangyayari, may pangako ng Diyos. Tama po? So, dumating po doon sa point na kung paano nangako ang Panginoon kay Moses, ganun din nangako ang Diyos kay Joshua. Marami pong tagumpay ang naranasan ni Joshua, mga kapatid. If you're reading your Bible, dito po sa kanila pong pagtawid sa Ilog Jordan, meron pong nangyari sa mga preceding chapters. Ano po? At ito po yung gusto kong makita natin. Ano po? Hindi ko muna pong bibigyang highlights yung pagtawid. Kasi po, doon po sa chapter 6, no? Hindi ko na po ibibigay yung verses. Isa-summarize ko na lang. In chapter 6, dito po sa book of Joshua, sila po ay nagtagumpay sa Wall of Jericho. Okay. So, ibig sabihin, mapala tayo kasi na nakita na natin na nakatawid po sila. Tama? Nakatawid po sila. At doon po sa kabila po ng Ilog Jordan, ay meron po silang mga nakaambang kalaban doon. And one of those ay yung pong Wall of Jericho. So, dyan po, maraming mga giants, hindi ba? Ini-scout nga po nila yan, tama po ba? Ini-scout po, so, nagpadala si Moses ng 12 tiktik, kasama po si Joshua at si Caleb. So, si Caleb ay, hindi po nila, yes, nakita po nila yung mga giants, pero mas niyakap po nila yung gagawin ng Diyos at tagumpay na ipagkakaloob sa kanila. Yun po yun. At ngayon po umaga, mga kapatid, according to study, naalala ko nga po, ito po Wall of Jericho, pwedeng 3 karawahe magkarera dyan. Ganun kakapal, mga kapatid. Pero, dahil po sa kapangyarihan ng Panginoon, dahil sa pagpupuli ng bayan ng Diyos, ay nawasak po ang Wall of Jericho na ito. Sabi nga ng iba, hindi sa pagsigaw but by the power of God. Bibigyan ko po kayo ng nung ang bayang Israel ay nasa alipin ng mga Ehipsyo, Pharaoh, doon po sila ay palayain through Moses. Hindi po sila pinadaan as what the Bible scholar says. Mga 2 weeks lang, pwede sila makarating ng promised land. Ano po? Pero, ang bayan po ng Israel ay pinadaan sa wilderness, sa ilang, for 40 long years. Tama po ba? Kaya po yung pagdating ng chapter 3 ng Joshua, yung pong inalis sa pagkakadalang bihag ng mga Israelita, yung pong mga matatanda doon ay namatay na for 40 years. Kaya yung pong nandito sa chapter 3 na kasama ni Joshua ay new generation na po ito.
kumbaga, concentrated na po ito. Kumbaga, hinubog na po ito. Kaya doon, dito sa chapter 3, wala nang mga reklamador dyan. Hello? Wala nang umaangal dyan. Wala nang bumabalik tanaw at maririnig mo napasakit para sa isang nakita nila yung kapangyarihan ng Panginoon, makakarinig ka na. Mabuti pa, Moses, doon sa Egypto, nakakakain kami ng tama. Pero dito, nakakaranas kami ng gutom. Pero, to make a long story short, yung pong ang Panginoon ay patuloy po nilang naranasan, nagpakain ng mana, amen. Naranasan po nila sa pamamagitan ng bato, nakainom po sila ng tubig. Nakaranas din sila ng pagkain ng karne, nagpadala ang Panginoon ng uwak. At sa araw, kasabay nila ang haliging ulap. At sa gabi ay haliging apoy. Amen. So, nakita po ito, visible po ito sa mga Israelita. Now, ito po yung piece of advice, mga kapatid. Si Josue po, nakalimutan niya yung ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. Nalimutan ni Josue nang sila ay alipin doon po sa land of Egypt. God sent Moses to deliver them from slavery. Sa panahon po ni Moses, Joshua first had witness, nasaksihan po ni Josue kung paano ang bayan ay nakatawid sa ilog, sa Red Sea. Amen po ba? Naranasan po ni Josue, nakita po ni Josue. Joshua first had experience kung paano pinakain ng Diyos ng mana ang bayang Israel. Mismong si Josue, na-experience niya kung paano sila po ay pinainom ng tubig na binabanggit ko po sa inyo kanina. Mula po sa disyerto, doon po sa bato. Joshua himself had experience, naranasan din po ni Josue, yung pagtawid sa Ilog Jordan. Joshua was able by God to conquer mighty Jericho. Ang dami pong naranasan po ni Josue. Pero nung sila po ay nagtagumpay, a series of victory na naranasan po nila, nagdidiwang po sila. Ang mga Israelites po, pag nagdidiwang, ano po yan? Nagsasayawan po sila. Nagkakainan. Pagka nakakaranas po sila ng pananagumpay, they were celebrating. Kaya lang po, sa kabila po ng pagtatagumpay, na naranasan po ng lingkod ng Diyos na ito. But this one failure, one defeat, makikita po niyo si Josue. Matapos po na lahat ng tagumpay, walang sinisi kundi si Lord. So dumating din po yung ganun. Sounds familiar, mga kapatid. Kasi po, kung babasahin chapter 6, chapter 7, sa dami ng favor na ginawa ng Diyos sa kanyang buhay, pero dahil lamang sa isang pagkatalo, nagmukmuk na si Josue. Nagmukmuk na si Josue. Parang, dahil lamang sanay siya sa tagumpay, dahil maliwanag na kung paano nangako ang Panginoon kay Moses, ganun din at pinatunayan ng Panginoon yung kanyang pangako kay Josue. Pero may mga kapatid ko, meron pong pagkakataon, at ito po napasin ko, doon po sa chapter 3, at sumusunod pa mga chapter, lalo na chapter 7, nakaranas po ng pagkatalo si Josue. Kaya, sounds familiar, mga kapatid. This sounds so much like a lot of people and Christian today, maging sa bawat isa po sa atin.
Kaya ko po sinasabi ito, kapag pinagpala po tayo ni Lord, amen, ano po yun eh, iba po yung ating pakiramdam. Amen. Palabati tayo, yung hindi natin kinakamayan. Tapos maaga pa tayo. Excited tayo sa pagsamba. Kapag tayo binibless, amen po ba? Yun po yun. Nagdiriwang tayo. Kasi puno-puno po tayo ng pagpapala. Kung malit man tayo, siguro bibihira. Pero nandun yung excitement natin. Pero, kapag dumadaan tayo sa mga pagsubok, nagkaroon tayo ng failure. One bad situation, one failure, ano na po nangyayari? Katulad po ni Jose. Katulad po ni Jose. We forgot all that God has done for us. Yan po yung isang bagay na gusto kong maunawa ng bawat sa atin. Kaya kung babalikan natin yung 2023, ang dami po nating failures. One way or another, naranasan po natin. Hindi po sa lahat ng pagkakataon, malakas po tayo. Hindi po sa lahat ng pagkakataon, malakas po tayo. And even, ang hindi po pastor, no? Ako po hindi po parang tao. Ako po yung tao. Tumalit hindi po sa akin yung panghihina. But then, hindi po ako nananatili doon. Ano po? Kaya lamang, ang pinapaalala sa atin, mga kapatid, most of the time, kapag pangit na ang naranasan natin, nakakalimutan natin yung mga gandang bagay na pinatunayan sa atin ng Panginoon. Amen ba? Amen. Kaya po, doon sa pagtawid sa Ilo Bordan, mga kapatid, kung inyo po mapapansin, nung po sila nandun na sa Ilo Bordan, hindi pa sila karakarakan tumawid. Ang sabi po nung, verse 2 and 3, ang sabi to, 2, pagkalipas ng 3 araw pa. So, if you're going to exegete, bakit dumating sila sa point na gano'n? Nandun na po sila sa pagpang, no? But, sabi to, 3 days later, the Israelite officers went to the camp. Bakit? Importante, mga kapatid. Importante sa pangunguna ni Josue, si Joshua, importante na bago ka tumawid, kailangan mo muna ng instruction. Kailangan mo ng manalangin and even prayer and fasting to give the Lord the instruction kung ano po yung gagawin, paano pagtawid, mga kapatid. Kaya po, tayo, we thank God for the year 2023. Pero we have to make sure tayo po pinatawid ng Panginoon sa 2024. Hindi po natin alam ang mangyayari na sa 2024. Pero meron po tinuturo sa atin na nakaraang taon. At importante po na tayo po nasa 2024 na. Ang itinuturo po sa atin dito, kailangan po natin ang instruction na nagmumula sa Panginoon. Kailangan po ang bawat isa dudurog sa Diyos. Hihingi ng patnubay at gabay. Bakit? Hindi natin alam ang araw ng bukas. Tama po? Wala po tayong kasiguruhan. Kung sa atin lang po sarili, sa ating kaalaman at lakas tayo aasa, unang-unang hindi natin alam ang araw ng bukas o mga buwan na darating po at mga taon na darating sa ating buhay. Unless, nakatulad po ng bayang Israel, hindi sila karang-arangan tumawid bagkos humingi po sila ng instruction mula po sa Panginoon. Kaya ang instruction po, giving this instruction to the people of Israel, ang sabi doon, when you see the Levitical priest carrying the Ark of Covenant of the Lord your God, moving out from your position, follow them. So parang ganito, ang sabi ng Panginoon kay Josue,
Okay. Ang una sa pagtawid ay ang Ark of the Covenant. Yung Ark of the Covenant, mga kapatid, ay ito po ay kung saan nananahan ang presensya ng Diyos. Kaya ang mga pari po ang may buhat dito. Sabi doon, ang una, ang kabanatipan, buhat-buhat ng mga pari sa pagtawid. Ang sabi doon, huwag kayong kalalapit. Huwag kayong masyadong malapit. So meron mong binigay na distansya, 900 meters. Kailangan visible. Kailangan visible sa mga Israelita. Ito po pinakamasarap. Kung ikaw yung isang pari, o yung ikaw nauna ng pari, dalawang pari doon sa pagtawid. Ang sabi po ng Bible ay flood stage. Ito pong Jordan River, itong panahon na yun, na sila po itatawid. Ibig sabihin, mataas po ang tubig. So kung ikaw yung pare, at ito binigay na instruction ng Panginoon, pag sabi doon, pag daw lumapad yung paa, ay, amen, matutuyo yung pong Ilocos Dam. Ako nga, na-imagine ko kung ako, siyempre, kumbaga, try ko muna, hindi ba? Kasi po, baha eh. Talaga pong, pero dahil ito po yung instruction ng Panginoon, pinupad ng Diyos yung kanya pong sinabi. Nung lumapat po yung mga paa ng mga parang ito, ay sabi po ng Biblia, dumaan ang bayan ng Diyos sa tuyong lupa. Amen. Mga kapatid ko sa Panginoon, ito po yung wag na wag po ninyong gagawin. Normal po sa atin. Yung po magaganda, praise the Lord po doon. Yung mga blessing na naranasan po natin, praise be to God. Pero kakibat po ng ating pong paglilingkod bilang mga anak natin. Meron pong mga failures na ating pong maranasan. Maging sa ating pong buhay, sa ating pong love life. Amen. Kaya nga ako Lord, bakit inalaw mo pang makilala ko siya? Hanggang sa minahal ko na siya. Hindi ba? Parang ganito. Ang ibig ko mong sabihin, sinisisi na natin ang Diyos. Amen. Ganun po si Josue. Dumating na po sa kanya yung sinisisi na ang Diyos. Lord, akala ko ba, sasamahan mo kami? Bakit nakaranas kami ng pagkatalo? Nagbumukmuk. Ganyan din po tayo pag tayo nakaranas na one bad situation in our life, one failure, naranasan natin. Anong ginagawa natin? Nagbumukmuk po tayo. At ito pinaka-break. Ito po yung a piece of advice na gusto ko pong iwanan sa bawat isa. Wag mo nating sisisihin ng Diyos. Hello. Miski pinakamasakit po itong karanasan. Miski pinakapangit na yung naranasan sa paglilingkod mo sa Panginoon. Wag mong sisisihin ng Panginoon. Mga kapatid ko, ang sabi po ng Lamentation chapter chapter 3, verses 21 to 23. Tandaan niyo po ito, mga kapatid. May pangako na po ang Diyos sa atin. All we have to do, pangawakan po natin yung pangako. Pangawakan po natin yung pangako. Huwag tayo magdadamdam. Huwag nating ibato sa Diyos ang sisi. Dahil unang-una sa lahat, alam ng Diyos ang pinakamabuti para sa bawat isa sa atin. And maybe this is just for faith sa pagsunod natin sa Panginoon. Susunod ba tayo dahil nananagana tayo? Hindi po.
Ang pagkilala at ating paglilingkod sa Panginoon, hindi mo nababatay sa nangyayari sa ating buhay. Bagkus, kung sino si Jesus sa ating buhay. All we have to do is to trust our God. Ano po sabi? Sulat po yan ni Jeremiah sa Panaghoy. Doon. Pero nanunumbalik ang pag-asa ko kapag naalala ko na Bilis, ha? Yan. Okay. Pero ang taang po dito, pero nanunumbalik ang pag-asa ko kapag naalala ko na ang pag-ibig at awa ng Panginoon ay wala ka. Yan ang dahilan kung bakit hindi tayo lubusan nalito. Araw-araw ay ipinakita niya ang kanyang habag, dakila ang katapatan ng Panginoon. Amen. Mga kapatid ko, sa Diyos, tayong lahat mananampalataya, alam man po ang mangyari. Dulog lang po tayo sa Panginoon. Ilaga po natin ang ating pagtitiwala sa Diyos. Bakit? Kailanman ang Diyos sa ating pinaglilingkod ay hindi po nagbabago. Kaya, at isang pinaka-the best na sasabihin ko po ngayong umaga, sa inyo po na narito ngayon, marami na po pinatunayan sa inyo. Kaya kung nakaranas ka man ng failure, o sabihin, ay, hindi ako masyado nakaranas ng failure last year, makakaranas ka. At makaranas pa. Dahil lumalakad po tayo sa katotohanan, mas malalaki pang problema, mas malalaki pang struggles ang ating pong kaarapin. Pero ito po yung tandaan, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi po nagpapago. Mahal po tayo ng Diyos. Amen. Hallelujah. Naalala ko po nung tumatawid na ang bayan Israel. Sabi doon, just focus to the presence of God. Meaning to the Ark of the Covenant. Bakit? Para hindi ma-highlight yung mga hindrances, obstacles. Kasi bakit? Pagka nag-overlook ka doon sa Ark of the Covenant, makikita mo yung kabila, yung mga kaaway doon. Madidistract ka. Pag hindi ka masyado nakapokus sa Ark of the Covenant, makikita mo yung river, no? Madidistract ka. Maaaring hindi ka natumuloy. Pero ang sabi, kaya po, ang sabi ng Panginoon, ang instruction niya sa kanyang bayan, just focus to the presence of God. Ito po yung sinasabi. Parang naalala ko po yung sumuseso. Lord, kung hindi mo rin lang kami sasamahan, at kung hindi ka rin lamang sasama, hindi na po kami active. Kaya po tayo nasa 2024. We have to make sure na tayo po pinapatubayan ng kapangyarihan ng Panginoon at nananahan po sa atin ang banal na Espiritu. That's why the Lord is present in my heart na hindi po natin kaya na mag-isa. Hindi po natin kaya na mapagtagumpayan ang mga darating pa sa ating mundo. Maliban na tayo po'y seryohan ng kanyang banal na Espiritu. Mga kapatid, I'm in this anointing. Gusto ko pong ibahagi ang kapangyarihan ng Diyos ngayong buong umaga.
sa biyaya po ng Panginoon. I want you to experience the power of Most High God. I will anoint you with oil kasi yun lang po yung kasiguraduhan na sa pagtapos sa 2024 na ito, there is a security and assurance na ang Diyos ay nasa sayo at sasayo saan ka man pumunta. Instrumento lang po ako. Pero sinabi sa akin ng Panginoon, anoint them with oil. Actually, hindi ko po plano ito eh. Pero sinabi po ng Diyos sa akin, gagawin ko ito. Susunod lang po ako. Kami Jesus. Mga elders lang po, mga elders. Youth, nasa tamang edad lang po. Yung mga bata, yung sa TED, ano po? Yung mga matatanda lang po. I will anoint you with oil. It is the Holy Spirit. Mga kapatid. The Lord wants us to experience this anointing. Ano po? Sige po. Kasama kayo. Kasama kayo. Awit po tayo. Lahat po kayo ay not by might nor by power